Governor, wala pa. Okay. At sa mga viewers natin sa FB Live, kumusta po kayo dyan? Pwede ho kayo magtanong, i-post lamang po sa comment section ng ating FB Live ang inyong mga katanungan. At kanina may nabasa ako na nagtatanong kung by December daw kung may mga requirements pang i-require ang ating lokal na pamahalaan sa mga uuwi na mga kababayan natin. At merong isang tanong din yun daw ba na nagpa antigen test ng mga LSI ay po pwedeng hindi na mag-quarantine. Kung sila ay negative. Ayun, sapagkat ang pinaka-latest na balita po ay pinahintulutan na ng ating pamahalang panglalawigan ng Marinduque na ang mga LSI ay maaring hindi na kumuha ng antigen test. Magku-quarantine na lamang sila. Ngayon may option. Kung halimbawa na gusto mong mag-antigen test, po pwede. Pero ang hindi pa malinaw ay kung sila ay hindi na kinakailangang quarantine. Okay, balikan natin ang ating minamahal ng Governor. Gov, mayroon na iwang kang tinatalakay bago ka naputol yung tungkol sa iwi. Okay, patuloy natin. Kababayan, nag-report po sa akin yung marami po mga investment hindi po yan. Gob, malabo pa po yung signal mo, Gob. Hello? Malabo po at pasensya na po, gawa ng ang ating minamahal na governor ay nagbibiyahe ngayon, nandun siya sa District 6. Alam naman ninyo ang sitwasyon sa District 6 pagdating sa signal ng cellphone. Kaya kagustuhan man yan tayo kanyang mabalitaan, ay wala talagang ang problema po ito pong ating komunikasyon. Kahit po linggo, siya po ay talagang nasa field para bisitahin. Hello, Gob. Hello, Kari. Narinig dyan ba ako mga kababayan? Opo, medyo naunawaan ho namin ng kaunti pero hindi ho kasing linaw ng pagiging nandito sa kabayanan. Alam namin kayo nasa kabundukan pa. Anyway, sige, basahin mo na muna yung mga text question. Sige, okay. Okay po. Ayan. At siguro ay papunta na siya dito sa malapit na sa mga may cell sites, kaya mga ilang minuto lang siguro ang atin ipaghihintay at nasa may magandang signal na po ang ating governor. At yun nga po mga kaibigan, ang gusto pang malinawan ng ating mga kababayan, yun nga ni pong mga LSI na pupunta po dito sa ating lalawigan. Yung mga kababayan natin na nandyan ngayon sa Metro Manila o saan mang lugar dyan sa mainland Luzon na pupunta po sa lalawigan ng Marinduque, yung mga kababayan natin, sila ay sinasabing kahit hindi na sumailalim sa rapid test or sa antigen test, magko-quarantine sila. Pero kung sasailalim naman sila sa antigen test, kailangan pa rin kaya nilang magpa-quarantine. So yan po ang isa sa mga tanong ng ating mga kababayan. Meron pang nagtanong dito na sana daw si Governor na mismo ang mamigay ng ayuda sa mga nabagyuhan din sa Santa Cruz at nalabas na hindi sa kanya galing kapag inapamigay na ang tulong sa mga barangay. Kaya tuloy inahanap yung galing kay Governor. Ayun, kaya dapat ipaliwanag ng mga namimigay na yan galing sa pamahalang panglalawigan ng Marinduque. May nag-text pa dito na pwede bang gawa na ng paraan ang linya ng tubig. Matagal na po kaming walang supply.
Na po, yan, medyo malinaw na po, Gob. Okay, sa mga kababayan, ito po. At marami po silang mga nagpo-propose ng tumatanggap ng investment sa ating mga kababayan. Kaya po doon sa mga nakikinig at ang sinasabi po ay ano daw, kung mag-invest kayo ng 1,000 ay malaki po ang balik na ibibigay ng pera kung halos 100%. Kung 1,000 ay 2,000 o halos 100%. O basta malaki po ang sinasabing profit na ibibigay. Ano po? Sa loob lang ng ilang maiksing panahon. Pero nakikita ko po ay medyo delikado po itong ganitong investment, mga kababayan. At sabi ko po dun sa mayor, sasabihin ko po bukas, ay baka ipatigil po itong pagkuha ng investment sa ating mga kababayan. Kasi nakikita ko po na mukhang kailangan tignan mabuti, imbestigahan at pag-aralan kung talagang legitimate po itong operations nitong IWI. Ano po? So, marami na pong naging investment scam na ganyan. Yung parang Ponzi scheme po yan eh. Na parang, ano lang po, kumukuha ng pera sa isa at binibigay naman doon sa susunod na investor. Ano po? At nakikita ko po na medyo delikado po yan. Kaya sinasabi ko na po na huwag mag-invest muna tayo hanggat hindi po natin binibigyan ng clearance na maayos po itong investment proposal na ito ng IWI Group. So, ganyan, Rick, kaya baka po magbitaw tayo ng pera. Marami na po tayo nasaksihan na ganyang bagay na naluloko po yung ating mga kababayan. Kaya po, ingat po tayo mga kababayan. Hintayin muna yung resulta ng aming pagsisiyasat o inquiry bago po kayo tuluyang magbigay ng pera dito sa mga nag-o-offer na investor. Ano po? Yung IWI Group po ay delikado po yan. Sabihin ko na kaagad. At sa experience ko po, ako po ay naging undersecretary sa Department of Justice. Naka-encounter na po kami ng ganyan na mga proposal na nangangako na malaki ang ibibigay. Kahit 50% po sa loob ng isang buwan, malaki na po yun. Lalo na kung 100% kung ano yung in-invest nyo, ibibigay din ng doble sa loob lang ng madaling panahon, kahit 1 buwan o 2 buwan. Mahirap po yun, mga kababayan. Mag-ingat po tayo at sayang po yung pera. So, yun lang kapatid na Rick at I hope maibalita po natin yan at bukas po ay mas lalong masusi po yung pagsisiyasat namin. Usap po nga si Colonel Wilson Santos, D6, ating Provincial Director ng PNP. At mag-uumpisa kami magsiyasat ng bukas. Ano po? Sige, Karig, ano ba yung mga tanong dyan? Okay po, may mga tanong po tayo dito, Governor. Katulad na rin isang nag-request sa Governor, request lang po naming mga security guards na sana magkaroon ng NBI. Sige po, natin yung NBI Director, si Eric Distor po yata ngayon na nakaupo. Yung pumalit kay Director Geran, ano po, at gagawa po tayo ng representasyon para po mas madali ang pagkuha dito, yung parang sila na po yung team na magpo-proseso. Anyway, mga online naman po tayo, so palagay ko po ay kailangan padaanin natin sa mga online processing and approval po yan. Basta gagawin po natin ang paraan. Opo. Okay po. Gob, may matatanggap po ba na financial assistance ang katulad naming nasira ang bahay dahil sa... Opo, nabanggit ko po yan kanina, baka hindi nyo lang po narinig, ay ito pong NHA ay may mga halaga po na ibibigay doon po sa totally damaged. Ano po, at ang nire-request lang po namin, syempre, pati po yung partially damaged ay kailangan po bigyan ng financial assistance. Opo, yung totally damaged, sigurado ko po yan. Sabi po sa akin ni Joel Rosella ay mga 700 daw po yan sa ating lalawigan. So,
Ang alam ko po ay makakatanggap ng mga 10,000 po yung totally damaged. Okay. Yung pong mga totally damaged ay may hotline naman po tayo, no po? At alam din naman po namin yung totally damaged. Pero kung meron pa pong mga ibang nagki-claim, ay pwede pong tumawag sa mga hotline namin. At nandyan din po si Mayor Jing Madrigal, ano po? Nandyan din po si PA Mike Velasco. Alamin nyo lang mabuti yung mga hotline natin at ilang beses na po namin nasabi yan dito sa ating Governor's Hour. Ating nyo po tatandaan palagi yung ating hotline. Ano po? Thank you. Okay po. Isa pa pong tanong, Governor. Pwede hindi po tayo talaga doon, kailangan po talaga mag-quarantine ng 14 days. Kasi po yung antigen po ay talagang hindi pa rin 100% accurate daw po yun. Kaya yung PCR test po ay mag-aaralan po namin yan at baka hindi na po natin i-quarantine. Ano po? Pero yung sa antigen test po ay talagang hindi po accurate daw yun eh. Actually po, halos antigen test na lang po ang ating hinihiling sa ating mga kababayan. Pero kung sakali naman po nagkaroon na sila ng PCR test, pwede lalo po yun na hindi na po isa-subject dito ng antigen. Ano po? Pero yung sinasabi po ng DOH, talaga yung quarantine ng 14 days, kailangan po talagang gawin eh. Yung po talaga sinasabi nila. So, hayaan nyo, nagmi-meeting naman po ang ating Task Force COVID-19. Ano po? Pero sa ngayon po mga kababayan, ay alam niyo po, may 11 new cases na naman tayo eh. At ang ating infection ay sa loob ng bahay. So, nakakatakot po eh. So, yung talaga pong pumapasok ay, anyway, alam niyo po, ang mga LSI talaga ay talagang gustong tumira dito eh. Kung titira naman po kayo dito, ay kung nandito naman po kayo sa inyong tinitiran dito, ay pinag-uusapan naman po yan. Kung talaga namang meron po kayong separate room, pinapayagan naman po ng DOH, ano po? Yan po yung talagang sinasabi, mag-quarantine daw ng 14 days eh. Kung hindi na nga po tayo may mga bagong cases, pwede na po natin hindi i-require din eh. Pero may 11 new cases na naman po tayo kahapon eh. Yun po ang ating problema. So, talagang pasensya na po. Kailangan ituloy pa rin yung quarantine na 14 days. Yan po kasi nalalaman talaga kung may infection o wala. At ang sinasabi ko nga, Kari, kahit po sa bahay, lalo po, kaya kahapon po yung mga parang nagdadaya din po kami sa mga barangay, pinapaliwanag po namin, sa loob po ng bahay, kahit po walang carrier o infected doon, ay yung safety protocols po ay ginagawa natin. Inuulit namin ng inuulit. Ay yung maghugas ng kamay bago kumain. Kumali nga po ay banlian po yung pinggan, yung mga ginamit sa pangkain, kubyetos, kutsara, tasa, ganyan po. Kumali, banlian po ng mainit na tubig bago gamitin. At wash your hands bago kumain. Wag po tayong face-to-face na kumakain. Kumali nga po ay layo-layo eh. Ngayon sa panahon po nito, ang infection po ay sa loob ng bahay. Kumali daw ay wag na doon parang buffet style na lang po, na doon kumukuha na lang po kayo sa isang lugar ng pagkain, kanya-kanya na po kayong plato at hindi na po sama-sama yung malalaking lalagyan ng pagkain, doon na kayo kumukuha sabay-sabay sa gitna. Ang suggestion po ay talagang kahit sa pagkain po ay hindi magkakasama sa isang lamesa eh. May physical distancing. At yung pong mga toilet, kung pwede, i-disinfect na pagkatapos gamitin. So, yun lang po, yung 14-day quarantine, hayaan nyo tuloy po ang aming monitoring. Kung talaga pong COVID-19 free na po tayo, ay baka hindi na po tayo mag-require niyan eh. Pero itong mga LSI po, ay sana unawain niyo po, yung mga pumapasok po, yung mga non-appors, ay talaga pong meron pang infection. At ayaw po natin na mangyari na magkakaroon po tayo ng resurgence, mga kababayan. Katulad po sa Europe, sa US, sa South America, grabe po ang pagdami ng infected. Ayaw po natin mangyari yun eh. Kaya po hinihiling natin yung pangunawa ulit. Na kailangan talaga mag 14-day quarantine. Doon lang po nalalaman yung ating 14, yung LSI na pumapasok o yung non-apport ay talaga pong hindi infected eh.
So, tuloy pa po yung 14-day quarantine. Wala po tayong magagawa sa kasalukuyang sitwasyon po. Okay po. Ang tanong naman ni Lisa Rosales Corporal, Gob, pwede po bang mag-home quarantine? Basta ganyan po sitwasyon, inaalaw po yan ng DOH eh. Pwede po yun. Ayun ho. Ay, paano naman daw po isang buong pag hindi kung lahat sila hindi pwede po sila magkakasama ho sa isang bahay. Okay po. Basta wala akong nakatira dito, nakasama nila kasi ang danger ho nun pati yung nandito ho ay infect nila eh. Kung sila naman ho ang buong pamilya, mag-occupy na sila lang galing lahat po sa labas, okay na po dun sa bahay kasi sila magkakaparehong sitwasyon ho okay lang ho yun. Mm-hmm. Ang may isa pong tanong pa din ni Gob, saan po yan po ay kailangan isang guni sa ating municipal health officer. Baka po kayo diyan sa municipal quarantine area po or baka doon po sa Tamayo yung ating pong facility po doon. Ano po? Okay po. Sabi po naman ni Irene Milay, sa PSWDO, so pwede po namin kayong bigyan ng assistance dyan. Ano po, tumawag lang po kayo sa hotline, sabihin nyo lang, yan po ang payo ni Governor at i-avail yung SWDO para yun po yung pambayad po sa antigen test po dito sa atin ay doon manggagaling. Ano po, yung mga talaga pong hirap at indigent at walang trabaho ay pwede po natin po ng financial na tulong doon sa DSWDO ng mga probinsya. Opo. Pero kailangan pa rin po ba ng antigen test yung mga uuwing LSI? Opo, actually, although pansamantala po ay naglabas po si Mayor Jing Madrigal at sinang-ayunan ko muna dahil nga po yung ating antigen na test kit ay hindi pa dumadating. Si pansamantala po ay inaalaw po natin yan. Pero itong next week po ay baka dumating na po yung test kit. I-announce po namin na tuloy na ulit yung antigen test po natin. Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, kailan po kayo nang nag-text? Sige po. Ito rin si Engineer Lial. Yan po ay nire-record natin. Sige po, pag-uusapan po natin bukas. Marami po tayong kalsadang nasira po, Kari Ken po. At konting pangunawa po, ay sabi ko nga po, marami po tayong nire-repair. Talagang pipilitin po natin na magawan po ng paraan po kaagad yan. At yung iba po ay mahirap i-repair. Ano po? So, konting pangunawa, pero nakalagay na po yan dito. Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, Governor. Paalam niya, palagay po hindi naman po na kailangan niya dahil hindi naman po kayo bumababa sa Katanawan. Ano po? Ay pumapasok po sa isang teritoryo ng isang LGU. Pero yan po ay tingin ko po hindi na po kayo kailangan dahil hindi naman po kayo bumababa. Yan po. At ayaw po natin sa mayor ng Katanawan para maliwanagan po yung sitwasyon na yan. Okay po. Sabi po naman ni Arvin J. Pineda, government functions po ay iba po yung treatment at pero
pinapalagay po namin yung itinerary nyo rito, kung ilang araw po kayo dito, saan po yung schedule of activities nyo, ano pong oras nyo gagawin yon. At ang nire-require po namin na pagtapos na po yung inyong gagawing official functions, ay doon po kayo sa tinitiran nyo at parang naka-quarantine po kayo kung wala po kayong gagawin na official functions. Ganun po yon. Kasi nga po, yung iba ay kina-quarantine natin, pero special po yung mga apo, in the sense na meron po sila talagang kailangan gawin dito, kaya po sila nandito. So, kailangan po nakalagay dun sa itinerary nila. Kahit po kayo ay kailangan tumawag sa hotline para masabi sa inyo yung mga kondisyon ng pagpasok nyo dito at yung pagsagawa ng official function. Okay po, isa pa pong tanong, Governor. Sabi ng mga door-to-door association dito at inaayos po namin yung ano po sa LTFRB yung ating mga franchise itong mga ating door-to-door at alam niyo po bawal po talaga mag door-to-door ano po. So ganyan po ang sitwasyon diyan mga kababayan, abisuhan namin kayo. At alam niyo po ang nangyari po diyan yung mga door-to-door na iba yung driver po ay isang carrier. Kaya po isang dahilan din yun kaya medyo pinag-aaralan po natin yung operations po ng door-to-door. Okay po. Sabi naman po ng isang nag-text, Governor, ganun nga po ating gagawin ay nag-schedule na po inyong gobernador kasama po ng ating mga kasama sa provincial government. Nag-isip na po tayo ng barangay, nag-repack na nga po tayo. Tunayan po, nag-abono na po yung inyong governor, bumili na po ng mga eco bag at mga lalagyan po ng ano. Tama po, ganun po ang ating gagawin at mag-iikot po personal na po ang inyong governor, kasama po si PA Mike at ating mga kasamahan sa provincial government. Okay po. Sabi po naman ni Bili po sa atin ito, si Ivy Rio. O nga ni po. Dahil po talaga naman pong tapos po yung ating problema ngayon. At talaga nakakasarap po ng ganyan naririnig na lalo po kami na motivate para po lalo magtrabaho. Alam niyo po, marami po tayong inaayos, yung ating tubig, yung kuryente, marami po yung pagpapatrabaho, meron pong binibigay sa sticker, nakuha po sa Dole 100 million po na pagpapatrabaho, inaayos na po natin yan. Ano po, yung ating pagpapautang po, yung loan assistance venture, yung love po ay nabibigyan na po bawat bayan-bayan at itotodo po natin yan sa 2021 para po tayo makarecover mabuti. Yung ating pong stock dispersal, livestock dispersal ng mga baboy at kambing ay dadamihan po natin yan at maganda po ang pagbibenta ng baboy ngayon. Although nililimita din po natin yung pagbibenta, nauubusan po tayo ng baboy dito, tumataas man po masyado. So yung pong nagiging policy po ay yung pwedeng ibenta lang sa labas po ay yung 30 kilos sa pababa. Pero pinag-aaralan po yan. At yung 30 kilos pataas ay dapat binibenta dito sa loob dahil nauubusan man tayo ng supply ng baboy po dito. So, ganyan po, pinag-aaralan din po natin yan. At gusto naman natin matulungan yung nagpaparami ng baboy, lalo po yung kambing. So, pag-aaralan po natin para dapat binibenta dito sa loob dahil nauubusan man tayo ng supply ng baboy po dito. So, ganyan po, pinag-aaralan din po natin yan. At gusto naman natin matulungan yung nagpaparami ng baboy, lalo po yung kambing. So, pag-aaralan po natin para makatulong po sa ating mga hog raisers at saka yung mga nagpapalaki po ng kambing. Okay po. Isa pa pong tanong, Governor. Titingnan din po natin yung supply. At talaga pong, meron po tayong 1.6 billion. Napagawa ko na po yung feasibility study ng ating water supply sa Limambayan. Ang Torrijos po ay meron na. At kinakausap ko po si Mayor Tonton Uy kung
ano po yung programa talaga nila, kung yung municipal government po ay silang gagawa talaga ng water supply system nyo, or sasama ba kayo doon sa Limang Bayan water supply project, ano po, at alamin na po na natin yan, at malalaman po natin ang gagawin paraan. Pero meron na po tayong feasibility study, at kinuha po natin ang suporta ng Palawan government, si Governor Pipito Alvarez. Meron na po tayong feasibility study, at hinahanap po na po ng pondo yan para maibsan na po yung problema sa tubig. 1.6 billion po ang halaga niyang project na yan. At yun na nga po, kailangan bigyan na natin ng lunas yan. Ano po? So, mahaba din po yung pagsagawa ng project na yan. Kaya po, talagang puspusan po ang ating pag-implementa niyan. Liliwanagin po natin sa municipal government ng Santa Cruz po kung talagang sasabay sa doon sa... Opo, pwede naman po. Di konsulta po kayo doon sa MHO nyo. Ano po? Kasi Dr. Honest Marquez na po yata ang ating MHO sa Santa Cruz. Ano po? Basta po naman ina-approve po yung sa bahay at talaga pong isolated doon yung ating pwede naman po basta wag na po maka-infect sa mga ibang kasambahay. Ano po? NFA. At alam ko po, muna lang po yan ano po? O Kavik, at okay po. Na po si General Muñoz at si PD Colonel Santos, ano po, at mag-usap na rin kami ni Speaker. So, yung po ating mga tanong, Kavik, ay padala na lang po dyan kay kapatid Barit. At yung hotlines po natin ay available po, ano po. So, iikot po yung inyong gobernador at pag-dialogue po tayo sa mga bawat barangay. Ano po? So, kapatid Barit, hello? Yes po, Gob. Oo. So, papaalam na muna ako siguro at mag-meeting na kami. Ano ha? Marami kami tatalakayan dito ni Speaker ha? Okay po. Sige. Salamat po mga kababayan. Ingat po tayo ho? Sige po. Okay po. Okay, nako, talaga naman po kahit na linggo po ay walang puknat po ang trabaho ng ating governor at kahit pa paano na isisingit po niya sa kanyang napaka-hectic na schedule ang pagbabalita po sa atin ng mga kaganapan. At syempre, para naman po matanong at masagot niya yung ating pong mga katanungan. Magbabalik po kami sa palatuntunang Press Be With You sa susunod na linggo. Harinawa ay ang ating pong mga kababayan sa mga malalayong po ay may kuryente na para makapakinig sila. Medyo limitado po kasi gawa ng karamihan pa rin sa ating mga kababayan nasa mga oras na ito ay wala pa ring supply ng kuryente. Hindi po sila nakakapakinig. Kaya't kumusta po yung mga may kuryente na? Balita ko may kuryente na sa parting Ipil. Ipil at saka yung mga nakatira along the National Highway. Kumusta po kayo? Sa Barangay Buyabod, meron ng mangilan-ngilan pero yung lugar namin wala pa gawa ng pumutok yata yung transformer. Hindi pa inabalikan ng mga lineman ng Marinduque Electric Cooperative. Okay, maraming salamat po. Si Rick Pielago po ito mula po dito sa studio. At maraming salamat sa mga nakaantabay sa Facebook Live at sa mga nakikinig ng live dito po sa radyo natin. Maraming salamat. Oras na para makinig